Hey guys, welcome back sa Javier Backyard. And for today's video, since medyo umulan dito sa ating Javier Backyard and schedule din ng mga alaga nating isda na mag-fasting, gusto ko sana mag-vlog kaya ang iba-vlog na lang natin. I-update ko na lang kayo sa ating saltwater aquarium. Tapos lilinisin na rin natin kasi makikita nyo sobrang dumi na talaga na parang napabayaan na. So kung gusto mo makita, just keep on watching. Ito na guys yung ating 30 gallon saltwater tank. Ayan, kung makikita nyo may lumulutang pang bote. Yan yung nilalagay ko sa freezer para pag mainit yung panahon, napapababa niya yung temperature. Halos wala nang makita dito sa ating tank. Kaya magwa-water change tayo ngayon. Tapos bumaba na rin yung tubig, nag-evaporate na rin. So, i-check ko muna kung ano yung salinity nitong ating tank bago tayo mag-water change para makapagtimpla tayo ng salt mix sa tubig. Tapos, same salinity yung magawa natin. So, ayun yung clownfish, oh. Ayun, pag tinignan nyo, wipe natin, sobrang dumi. Buti na lang, may magnetic cleaner tayo dito talaga na napaka-helpful sa pagtatanggal ng lumot. Ayun, oh. Grabe, kita nyo naman yung difference nung nilinaw niya, oh. Diba? Ayun yung lumot, oh. Alam mong papel na napunit. Kita na uli clownfish natin. Ayan. Healthy yan. Dalawa na lang yung clownfish dyan, tsaka isang saltwater molly tsaka isang saltwater balloon molly na damage yung buntot. Kaya ako na-realize na kung bakit namamatay yung mga saltwater balloon molly natin and molly, binubuli ng ating mga clownfish. Sobrang territorial ng mga clownfish natin. Kaya after nitong balloon molly na to, tatanggalin ko na yung molly. Bibili na lang siguro tayo ng iba pang saltwater na makakatolerate ng behavior ng clownfish natin. Tanggalin ko na muna tong 1.5 na bote para makapag-water change tayo ng maayos. Ayun yung balloon molly, oh. Ayun yung makikita nyo, damage yan. Pero matagal na yan, ilang buwan na nilang kasama yan. Damage yung buntot niya, pati iba niyang balat kasi pag napagtitripan siya ng mga clownfish. Ayun siya, lumilitaw siya kadalasan kapag nakikita niya malapit na ako kasi alam niya na magpapakain na. Pero grabe, tortured yung itsura ng katawan niya dito sa ating dalawang clownfish. Tanggalin ko muna lahat ng mga lumot sa surface ng wall para makita nyo yung itsura ng ating saltwater tank. Ayan. Grabe yung lumot, parang papel na parang tissue na napupunit, oh. Diba? Grabe yung lumot na yan, parang tissue. Sobrang linaw ng tubig, diba? Sobrang linaw pa rin ng tubig kahit malumot. Crystal clear pa rin yung tubig na yan. Ay, dumikit yung thermometer. Pati thermometer natin, sobrang nang malumot. Tanggalin muna natin. So, yan guys, pinatay muna natin yung water pump para bumaba yung mga lumot na tinanggal natin. Pati pala sa kabilang walls, pinaskas ko na ng magnetic cleaner natin. Tapos ngayon gagamit tayo ng sand rake. Yan, para i-rake natin yung mga sand, matanggal yung mga lumot na nandun sa buhangin. Ayan, oh. Mga lumot na nakakover dun sa buhangin. Kukunin natin lahat yan mamaya, isa-siphon natin o kaya tatanggalin natin gamit yung turkey baster. Misin muna natin itong mga lumot na nasa sand. Nga pala guys, meron tayong buhangin na nakuha dun sa private resort na pinuntahan natin nung summer. Tapos idadagdag natin dito yon. Ito kasing sand na kasalukuyang ginagamit nila ay gray sand. Yon, white sand yon para mas maganda siguro tingnan. Ayan guys, na-rake na natin yung buhangin. Natanggal na yung mga lumot sa ibabaw, ano? Tapos nilagay lang natin sa corner lahat ng nakuha nating lumot. Magkabila yan guys. Pati dun sa kabilang side, nilagay natin yung mga lumot na nakuha natin. Para pag siniphon natin, mabilis na lang makukuha lahat ng lumot na nasa buhangin. Ngayon naman, meron akong lumang toothbrush dito. Tapos, ikakaskas natin sa mga live rocks natin, tsaka dun sa mga decorations natin na resin. Tatanggalin natin yung mga lumot na yan para makita na uli yung ganda ng bato natin. Share ko lang guys. Dati tuwang-tuwa pa ako, sabi ko, meron ng coralline algae. Coralline ba? Coralline. O kung ano may tawag doon, kung coralline or coralline. Kung coralline or coralline. Akala ko meron ng coralline algae. Yung bato natin, yun pala, cyanobacteria yata yung tawag sa ganong klaseng ano, at hindi daw maganda yung sa tank. Kaya tatanggalin na natin yung mga lumot na yan. Akala ko maganda sa tank. Kasi yung coralline, okay daw yun sa saltwater tank. Pero itong cyanobacteria, hindi okay. Kaya tatanggalin din natin yung mga lumot na yan. Brush lang natin yan. Ayan, tanggal agad. Kita nyo naman. Medyo blur yung quality ng camera dahil sobrang blurred na rin ang ating tubig ng aquarium. So bakbakin lang natin yung mga lumot na yan para makita uli yung bato natin na mas maganda.
Na mag-siphon na tayo ng mga lumot sa gilid. Ayan. Iyata ka siya sa turkey baster. Ayun. Kunin muna natin dito. Kaya ako gumagamit ng turkey baster guys para hindi maubos masyado yung tubig natin. Kasi pag siniphon ko yan, baka marami tayong tubig na makuha dito sa ating saltwater tank. Konti na lang kasi salt mix kung naka-reserve dito kaya nag-aalangan ako na magbawas ng maraming tubig dito sa saltwater tank. Baka kulangin tayo. Kaya turkey baster muna pinangtatanggal ko ng lumot. Kunin ko muna tong mechanical filter natin, tong filter wool tsaka yung 8D filter para pigain dun sa tubig na na-collect natin. Para siguradong mas maganda yung linaw ng tubig natin mamaya. Piga-pigain lang natin dito sa na-collect nating tubig galing dun sa ating saltwater tank para luminis tapos hindi matanggal yung beneficial bacteria. Ayan, malinis na uli at pwede na nating ibalik sa ating filter box. Nga pala guys, itong mga mechanical filter lang yung inaalis ko, tinuhugasan na. Yung mga biological filter, kaya ng mga activated charcoal, tapos mga ceramic rigs, tsaka pumice, hindi ko na inaalis dyan yan. So guys, alam ko ilang ulit ko na itong ginagawa at pinapakita sa inyo yung pagtitimpla natin ng saltwater na ilalagay natin, ipangpapalit natin doon sa ating saltwater aquarium. So, meron tayo ditong stock water na galing lang sa faucet, in-stock ko to at least 3 days. Ito lang yung gamit ko pero disclaimer lang, alam ko na marami pang mas better at mas kailangang tubig like yung RODI ba yun? Na tubig na hinahalo sa salt mix. Mas okay daw yun. So, nire-respeto ko yun pero ito lang kasi available sa akin at ito yung okay naman sa ating mga saltwater fish. Tapos pagdating naman dito sa salt mix, Blue Ocean yung gamit natin na brand. Ayan, nabili natin to sa Shopee. Tapos wala akong panansya rito, wala akong panukat, basta tinatansya ko lang. Tapos ang pinagtetest ko lang na salinity natin is tong refractometer. Available din to online sa Shopee din. Nagbubuhos lang ako ng asin dito sa ating stock water. Tapos itinetest ko lang. Uy! Uy! Oh my god, santipak. Ayan, may santipak na nalaglag kaya hahaluin muna natin to hanggang sa ma-dissolve tapos tsaka natin itetest ng refractometer. So yan guys, naparami yata tayo ng asin. Haluin lang natin yan. Tapos magbo-blur na yung tubig. Tapos kapag na-dissolve na, lilinaw na yung tubig natin kapag na-dissolve na yung asin. Tsaka natin itetest ng refractometer kung tama na ba yung salinity natin. So habang hinintay natin na mag-clear tong tubig natin, yung salt mix natin, ayan, magsasala muna tayo ng buhangin. Siyempre para matanggal yung mga dumi. Ito yung beach sand na nakuha natin sa private resort na pinuntahan namin. So natural sea sand talaga yung gagamitin natin. Sasalain lang natin para mas malinis. Yan guys, nasala na natin ng pinong-pino yung ating sand. Ito yung pinagsalaan. May makikita nyo medyo buo-buo, tas may mga bato. Kung tutusin, pwede naman nating isama to or gamitin. Pero mas prefer ko lang talaga yung mas pino. Kaya gamitin ko na lang siguro to sa iba nating setup. Yan ang basa na natin yung ating sea sand. Pwede na natin siyang ilagay doon sa ating saltwater aquarium. Iibabaw ko lang siya guys ha. Iibabaw ko lang siya para matakpan yung dating gray sand. Para pumuti. Ayan. Para lang mas maaliwalas at mas maliwanag tingnan. Kaya papatungan natin ng puting sand yung ating dating gray sand. Ayan, nalagyan na natin yung mga white sand. And kung mapapansin nyo pati yung mga bato no, nalagyan yung mga bato kaya akala mo nag-snow dito sa ating saltwater tank. May natira pa tayong konting white sand pero hindi ko na ginamit kasi okay na ako sa dami nito. Gagawin na lang natin para matanggal yung mga white sand sa bato. Yung turkey baster, yan. Bubambayin lang natin ng ganyan yan para matanggal yung mga buhangin na napunta doon sa mga resin tsaka sa mga bato natin. Tapos, after kong gawin to, pwede na nating i-check yung salinity ng tinimpla nating salt mix tapos ilagay dito kapag tama na yung sukat. Ngayon, titest na natin yung ating saltwater gamit itong refractometer natin. So, yung saltwater natin dun kasalukuyan sa ating tank is nagre-range ng 1.025. So ito naman ngayon, yung tinimpla natin, since natapon yung asin, nag-range siya ng 1.040.
So, masyado siyang mataas para sa saltwater tank. Dapat siguro nasa 1.028 lang or 1.030. So, pwede na rin to kasi dadagdagan ko na lang siya ng fresh water pa natin doon na stock water para medyo bumabay sa linitin niya bago natin isalin doon sa ating aquarium. Ngayon na tama na yung sukat ng salinity nito, pwede na natin isalin direct dito sa ating saltwater tank ang ating tinimplang salt mix. Hirap! Sakalin na lang natin, mabigat pa. After ilang minuto, ito na ang ating saltwater setup. Sobrang linaw at sobrang liwanag niya tingnan nung nagkaroon tayo ng white sand. Mas nag-bright yung itsura ng ating saltwater tank dahil nagre-reflect yung ilaw doon sa ating white sand. So, malinis na rin tingnan ng ating mga live rocks. Mas maganda na sila tingnan. Tapos, mukhang masaya-masaya na yung mga clownfish natin. Tapos, itong balon molly natin na saltwater, tatry ko nang ibalik siya sa freshwater kasi kawawa naman, oh. Tingnan niyo yung buntot niya, putol na, oh. Pinagtutulungan siya ng mga clownfish natin. So, yun, ang salinity ng tubig natin nung last check natin ngayon is 1.025. Tamang-tama lang sa saltwater fish natin. Pero sa ngayon, sobra ako na-amaze kasi mas gumanda talaga yung saltwater tank natin. Ayan, napakaganda. Parang gusto ko na namang magdagdag ng panibago pang saltwater fish. Gastos na naman talaga, grabe. Kaya sa mga nagtatanong sa akin at nagbabalak mag-alaga ng saltwater fish, challenging siya compare sa freshwater, pero madali lang din naman. Kayang-kaya din naman natin. Huwag lang siguro may mga live anemones and corals. Yun, medyo iba na yung requirements sa tank nun. Hindi na katulad ng ganitong simpleng setup natin. Mas komplikado na, mas marami nang gagamiting equipment, tsaka mas high maintenance na talaga pag reef tank na yung setup natin. Sa ngayon kasi, isda lang ang livestock natin dito sa ating saltwater tank. After 2 days, ganito na kalinaw ang ating saltwater tank. So, shoutout muna tayo kay Sir Art Junrel Navales ng Compostela, Davao de Oro at kay Sir Carlo Villamin. Shoutout po sa inyo at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating Hobby Our Backyard. Hanggang dito na lang muna tayo at i-update ko na lang kayo sa susunod pang madadagdag dito sa ating saltwater aquarium. Happy fish keeping!